reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim with all disdain, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim with all disdain, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim with all disdain, delighting the Lord for His goodness. And He's
sa buhay kong ito. Maraming salamat, aking Panginoon. Hey, 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 hey! Di ako titigil na magpasalamat sa kahangahangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang hihigit pa sa buhay kong ito. Maraming salamat, aking Panginoon. Hey, 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 hey! Di ako titigil na magpasalamat sa kahangahangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang hihigit pa sa buhay kong ito. Maraming salamat, maraming salamat, maraming salamat, aking Panginoon. Good morning, Jesus! Good morning, mga kapatid! Ayan. Morning. Parang mahina. Good morning! Good morning. Ayan. Buhay pa ba tayo? Buhay na Amen. buhay. Thank you, Lord. Pinasimulan tayo ng ating kapatid na si Brother Enol na nasa Pangasinan. Hindi raw siya titigil na magpuri sa Panginoon. Kayo po ba ay hindi rin titigil na magpuri kay Lord? Amen. Amen. Gusto niyong umawit muna tayo sa Panginoon? Tayo po tayo, awit tayo kay Lord. Tayo tayo, mga kapatid. Awit tayo kay Lord, Brother Arnold. Awit tayo sa Panginoon. Purihin ka, O Kristo, sa buhay ko. Ayan. Galaw-galaw natin ang ating mga katawan. Purihin ka, O Kristo, sa buhay ko. Kay buti ng ginawa mo. Dakila ka sa buhay ko. Dakila ka. Minsan pa. Purihin ka, O Kristo, sa buhay ko. Kay buti ng ginawa mo. Dakila ka sa buhay ko. Sa buhay ko. Dakila ka. Sabihin natin kay Lord, sala ko with action. Sala ko'y pinatawad mo, ako'y nilinis, ginawang bago. Purihin ka, Kristo. Sala ko'y pinatawad mo, ako'y nilinis, ginawang bago. Purihin ka, Kristo. Mahal kita. Mahal kita. Sa buhay ko. Sa buhay ko. Mahal kita. Amen. Thank you, Lord. Mahal ba natin ang Panginoon, mga kapatid? Amen. Ikaw, Pastor Romy, mahal mo ba si Lord? Sobra-sobra. Kayo po, Ninong Larry, mahal niyo po ba si Lord? Over. Yan. Mahal nating lahat ang Panginoon. Yan. Good morning muli sa ating mga kapatiran, North, East, West, and South. Yan. Kamusta po ba ang buhay? Ganap at kasiyasiya. Kamusta ang Alive in ating Christ. gising? Malusog, Great. malakas, pinagpala. Wala bang masakit na buto? Wala. Yan, thank you, Lord. Pastor Romy, bati ka muna. Magandang umaga, buong Pilipinas, buong mundo. Pilipinas na yan. Buong mundo pa. Pagpapala ng Diyos ay sumating lahat sa araw na ito. Ang biyaya, pag-iingat at ang masayang buhay. Pinagpalang buhay. Ano ba sa Batanggenyo ang good morning? Alaay,
Magandang umaga. Mukhang nalimutan mo na. Mukhang matagal ka na dito sa sa center. Oo nga. Okay. Ninong Larry, bati naman po dyan. Saan? Sa Batangas? Pwede, dalawa, Batangas at Bicol. Ayan. Alay, magandang umaga sa inyo. Sa Bicol, Diyos marhay na umaga po sa Indogabos diyan. Batiin nyo naman yung mga nasa Bicol. Yung mga nag-outreach po ng Bicol, sila Pastor Alex Esteria, sila ang Quezon City Group, magandang umaga po sa inyong lahat at lahat ng mga members ng Bicol Outreach. Nag-anniversary dyan, no? Nag-anniversary last Friday. Saturday. 13th year anniversary. Congratulations po sa inyong lahat. Wow. Ilang years na ang 13? 13. Grabe. 13. Thank you, Lord. Happy anniversary po sa ating mga kapatiran dyan sa Bicol. Ayan, purihin ang Panginoon. Sige, tayo manalangin muna, Pastor Romy. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakila namin Diyos aming Ama, mapagmahal, mapagkalinga. Sa pangalan ng iyong anak, na si Jesus, kami po'y naririto upang magbigay parangal, papuri sa iyo. Upang ang iyong kaluwalhatian, mga ginawa sa buhay namin ay mahayag sa lahat. Upang sa ganon, lahat na makakarinig, manonood ng segment na ito ay mapagpapala mo po. Saan man sila naroon. Samahan mo kami, Panginoon. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Thank you, Lord. Good morning sa ating mga kapatid na maaga pa lang ay nag-prepare na para sa ating Good Morning Jesus. Ngayon ay araw ng Lunes. Lunes Santo. Holy Monday. Ayan. Ano bang ginagawa pagka Holy Monday? Yadasal. Nagpe-pray. Pray. Start to reflect. Yun. Yan, yun. Ayan. Akala ko naghahanda papuntang outing. Pwede naman, Ayan. Thank you, Lord. Meron tayong memory verse of the week. Ninong Larry, kaya niyo pong basahin? Matthew 8:17 sa New King James Version, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, He himself looked our infirmities and bore our sicknesses. Amen. Sa Tagalog po, Pastor Romy. Ito ay upang matupad ang sinasabi sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Kinuha niya ang ating mga sakit at pinasa niya ang ating mga karamdaman. Ayan. Amen. Purihin ang Panginoon. Yung ating memory verse of the week ay may kaugnayan sa ating tatalakayin sa umagang ito. Ano kaya yun, no? Pero bago tayo magpatuloy, anong araw ang Huwebes Santo? Thursday. Thursday? Huwebes. Ay, hindi na bago? Ang Biyernes Santo, anong araw? Biyernes. Ano po yung di ba noong araw, maraming bawal pagka Biyernes Santo? Yes. Ano yung natatandaan yung mga bawal-bawal? Bawal maingay. Bawal? Bawal ang baboy. Kumain ng baboy. Ano pa? Bawal Pastor Romy? Bawal maingay. Bawal maingay. Bawal maligo. Bawal daw magkatuwaan. Bawal maingay nga. Ninong Larry, anong... Ako po ang natatandaan ko nung panahon sa probinsya, pagdating ng Biyernes Santo, bawal na magbayo ng palay. Dahil doon binabayo yung palay, inahanda na po lahat ng kakainin ng bago mag-Biyernes Santo at yung pangangahoy ay pinagbabawal na rin. Marami palang bawal. So, Kayo, Brother Bob, kailangan po wait lang. lahat. Ready na lahat bago mag-Biyernes Santo. Kasi sabi po doon, pag Biyernes Santo dapat hindi ka na gumagala, hindi ka na nag-iingay, parang your morning. Iyon na po ang nakagisnan ko nung panahon. Bawal magsaya dahil patay. Ikaw, Brother Bob. Yan. Bawal masugatan. Kaya sa bawal maglaro.
Bawal umakyat ng puno, bawal- bawal mahulog, walang sasalo. Walang sasalo dahil patay daw ang Diyos. Diyos. Ninong JB kaya, Pastor Ninong JB, ano pong bawal nung araw? All of the above. Yun, doon na tayo. Maraming bawal, ano? Pero kasi ang sabi nung araw, sabi nung mga may edad sa una, o matatanda sa una, meron po bang matatanda sa una dito? Tingnan niyo katabi. Laging ang sabi, pagdating ng alas 12, bawal nang lumabas. Kasi patay ang Diyos. Brother Jeff, hindi yata alas 12, Ano ba? alas 3. Sa amin po alas 12. Hindi, pag alas Magkaiba po tayo sa amin yata alas 12 namatay si Jesus. Kaya lagi sinasabi alas 12. Hindi, sabi bawal maligo pagdating alas 12. Yun ang natatandaan ko. Pero alas 3 talaga. Oo. Pero natanim sa isip namin na taon-taon namamatay ang Diyos. Amen. Yun ang alam namin, taon-taon namamatay ang Diyos. Sa inyo po ba taon-taon din? Doon tayo nagising. Pero salamat sa salita ng Diyos, ipinaunawa sa atin na hindi po taon-taon namamatay ang Diyos. Minsan lamang namatay si Jesus. At sa ikatlong araw, siya ay muling nabuhay. At hindi na siya muling mamamatay. Ngayon ang tanong, bakit po kaya namatay si Jesus sa krus? Yan. Bakit kaya namatay si Jesus sa krus? Yan po ang aalamin natin ngayon sa ating pag-aaral. Kaya ang ating message ngayon sa umagang ito ay matatagpuan sa 1 Peter chapter 2, verse 24, na ipagkakaloob sa atin ng ating dalawang kapatid. Uunahin natin si Ninong Larry. 1 Peter 2:24. Welcome po natin si Ninong Larry. Sige, babasahin ko po dito muna sa New King James Version sa English. Sabi po dito, 1 Peter 2:24, who his own self bore our sins in his body on the tree, that we, having died to sins, might live to righteousness, by whose stripes you were healed. Ito po ang message ni Lord sa 1 Peter 2:24. Pastor Romy, Tagalog po. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Thank you, Lord. Napakaganda po ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Lalong-lalo na po sa akin na merong itong mga personal na nangyari sa aking buhay. Ako po nung panahon, na-share ko po nung isang araw, nung tawagin ako ni Lord, sabi ko kay Pastor Romy, hindi po ako pasaway. Ako po'y taong simbahan nung panahon. Subalit, yung pagbabasa po ng Biblia ay yun ang nawawala. Kaya po nung ako'y matagpuan ni Lord, noong 1991, akala ko po ako'y mabait. Akala ko po'y wala akong ginagawang hindi maganda sa Panginoon. Pero nung panahon po pala, habang ako'y lumalaki, yung puso ko natataniman lahat ng nais na paghihigante doon sa mga taong umape nung kami na nasa kabataan pa dahil nga po, di ba, yung nasa probinsya ka, minsan, ang sabi ko nga sa mga una ko ng sharing, minsan maraming kahig, minsan wala pang tuka. So, nagkakaroon ka ng pagkakataon na lalapit sa mga taong meron, at ikay uso pa noon, yung hindi pa kinikilo ang bigas. Diba? Anong tawag doon? Gatang-gatang. Manghihiram ka ng isang gatang. Isang gatang para Kapitbahay. Pero ang nangyayari po, bago ka makakuha noon, marami kang salitang maririnig. At lalong-lalo na po nung nag-aaral ako, pagsasabi ng nanay ko, manghiram ka muna ng 10 sentimo na pamasahe. Bago po marilis ang 10 centavos yan, talagang marami kang makikinig. Yan, sa puso ko po noon, sasabihin ko lagi, ako'y mag-aaral ng mabuti at pag ako'y nakapag-aaral at nagtrabaho, ni 5 duling di ko kayo bibigyan.
So, ganun po ang nangyayari na di ko na lang mamalayan. Yung puso ko punong-puno na ng puot at galit. At yun nga po ang nangyayari. Pero ako po'y, siyempre, lahat po ng mga rites and ceremonies sa church, ako po'y laging naroroon. Pero salamat at glory to God na ako po nung matagpuan ni Lord noong 1991 sa Pure Foods. Ako po'y nagpapasalamat sa Diyos dahil nabuksan ang aking kaisipan. At tulad ng pagkamatay ni Lord sa krus, lahat po ng aking dinaramdam sa puso ko, po ay napalitan ng awa at napalitan ng pagkaroon ng mercy doon sa mga taong hindi naman po malalayo sa akin actually. May mga kamag-anak po kami. At doon ako nagpapasalamat sa Diyos dahil yung pagkamatay niya sa krus dahil sa akin, ay tinanggal niya yon. At higit sa lahat, yun nga po yung nangyari noong 2020 na ako'y pinagaling ng Diyos. Inalis sa bingit ng kamatayan dahil nga po yun naman ang pangako niya. Nung ako po'y nandoon na sa bingit ng kamatayan, nawala na. Isa lang po ang sinabi sa akin ni Lord, worship me. At doon ko nga po ginawa na kahit hindi po ako nakadilat, through my mind, I just keep on singing to the Lord. At yung sinabi ng doktor na kailangan tubuhan yan, kinabukasan po, hindi tubo ang inilagay, kundi, magaling na yan, hindi natutubuhan. Kaya nagising na po ako noon, kaya thank you Lord, na doon sa pangako ng Diyos, dito sa 1 Peter 2:24, binuhay niya po sa akin yan. Kaya I give glory and honor to the God dahil may nag-iisa pong Kristo na namatay sa krus para sa ating lahat. Thank you, Lord. Alam, may awiting kayo. Ano yung, di ba merong awiting kayong narinig sa hospital? Yun nga po, kasi dito, di ba, sabi nga dyan, yung pagbubor ni Lord ng ating kasalanan sa krus, kasama doon ang pangako na yung buhay na may kapayapaan with peacefulness and quietness forever. And there is an assurance from the Lord na hindi niya tayo pababayaan. Kaya po yung binigay niyang kanta, yung kanta ng mami, na Blessed Assurance, nung ako po yung nasa ospital. Kahapon, topic natin tungkol sa cross. Doctrine of the cross. Ano yung isang natatandaan nyo? Bakit? Ano yung blessing sa cross? Ako ang nag-struck sa akin kasi yung pagkamatay ni Lord sa krus. Hindi lang tinubos yung kasalanan ko, hindi lang nilinis yung aking puso at buong pagkatao. Bagkos, inilid ako ni Lord sa isang buhay na mapayapa, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Amen. So, hindi lang kayo ang pinatawad ni Lord sa kamatayan niya sa krus. Lahat po tayo ay nakaranas ng kapatawaran sa ating Panginoon. Sabi nga dito sa Ephesians 1:7 and 8. Tingnan niyo po, basahin ko sa atin. Ephesians 1:7 and 8. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo, at sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganoon kadakila ang kanyang kagandahang loob na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang karunungan at kaalaman. Hindi po ba kayo natutuwa? Amen. Na lahat ng ating mga kasalanan ay pinatawad ng Panginoon? Kaya yung cross pala, yan ay pag-offer ni Lord sa lahat ng tao para ang mga tao ay mapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya kung ating aalalahanin yung pag-aaral natin nung Monday, doon sa Psalm 51, di ba yung kalagayan ni David nung hindi niya pa inaamin yung kanyang kasalanan, doon sa awit 32, na ang sabi nga doon sa ibang version, nung hindi niya pa inaamin yung sala niya kay Lord, yung kanyang buto ay parang natutuyo.
Naranasan nyo na ba na matuyo ang buto? Sumakit ang buto. Kayo po ba ay sumasakit na ang mga buto? Mga kasukasuan? Minsan. Ako nga, 40 plus pa lang ako. Minsan nakakaranas daw ng pagsakit-sakit ng mga kasukasuan. Pag nawala yung yung fluid ng buto, di ba pag nagkakaskasa na, masakit. Dito yung naranasan niya, natutuyo ang buto. Pero salamat, nagkaroon siya ng realization doon sa kanyang pagkakamali. At anong ginawa niya? Kinonfess niya. Yes. Inamin niya sa Panginoon ang kanyang mga kasalanan. At nung inamin niya, natanggap niya yung kapatawarang mula sa Panginoon. Ano ba ang palatandaan ng isang taong pinatawad na sa kasalanan? Tingnan niyo nga yung katabi niyo, tanongin niyo, ikaw ba'y masaya? Masaya. Kaya Laging nakangiti. laging Minister nakangiti. Jeff. Oo. There's no scowl on their faces. Diba? Thank you, Lord. So, pinakita doon na kailangan pala lahat aminin natin sa Panginoon. Amen. Kasi sabi naman sa Isaiah 1:18, di ba sabi doon, halikayo, magliwanagan tayo, gaano mang karumi, karami, kapulang inyong kasalanan, handa kong ipatawad ang lahat ng iyan at kayo'y gawing busilak sa kaputian. Amen. So, ang isa palang pagpapala ng pagkamatay ni Jesus sa krus ay kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya katulad ni Ninong Larry, siya ngayon ay aawit. Na ito yung awitin na nung siya'y nasa bingit ng kamatayan, ito yung kanyang narinig na awitin na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Pakinggan po Lord. natin ang tinig ni Ninong Larry. Samahan mo ko, Minister Jeff. Blessed assurance, Jesus is mine. He will never leave me, forsake me. He is by my side. For my hope is in Him, like the snow in the rain, coming down from heaven. Blessed assurance, Jesus is mine. He will never leave me, forsake me. He is by my side. For my hope is in Him, like the snow in the rain, coming down from heaven. Lord, I believe in your words and your promises. Lord, I believe. I believe in your words and your promises. Lord, I believe. Amen. Ayan, purihin ang Panginoon. So, ang isang pagpapala na ating tinanggap mula sa kamatayan ni Jesus sa krus ay kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Na yan ay matatagpuan sa Ephesians 1:7 and 8. Ano kaya yung pangalawa? Alam niyo, ang isa pang nakita ko dyan, pinalaya tayo sa iba't ibang uri ng sumpa. Curse. Kasi sa mga Hudyo pala, ang kamatayan ni Jesus sa krus ay, sa mga Griego, ito ay curse. Yes. Sa mga Griego. Pero sa atin, thank you Lord, dahil sa kamatayan ni Jesus sa krus, tayo ay pinalaya sa lahat ng uri ng sumpa. Tingnan nyo dito sa Colossians 2 verse 14. Ito nakalagay, pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus.
Sa Galatians 3 verse 13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Kaya thank you Lord, tayong lahat, nagkaroon tayo ng deliverance. Ano po bang Amen. masasabi niyo dyan, Ninong Larry? Actually, ako po yung, nung mapunta ako sa ganitong gawain na tutunan ko ng salita ng Diyos, isang diniliver sa akin ni Lord, yung mawala yung paniniwala ng maraming mga ritual, na kasi nga po, medyo malalapit din ako sa mga kapatid natin sa kaparian. So, ang isa pong inalis sa akin ni Lord, yung dati di ba pag pupunta tayo sa simbahan, pupunas pa tayo ng panyo at ipupunas doon sa kung saan masakit. So, inalis ako ni Lord sa mga ganong paniniwala, kundi inayos ng Panginoon yung aking pananaw sa totoong kahulugan ng pagkamatay ni Lord sa krus. Amen. Ang isa kong nakita diyan, kasi pinalaya tayo sa lahat ng uri ng sumpa. Ang isang pinalaya sa atin ni Lord, yung sa kahirapan. Kayo po ba'y agree diyan? Pinalaya tayong lahat sa kahirapan. Sabi ni Ninong Larry noon, isang kahig. Maraming kahig. Ngayon, dati, kahig ka na ng kahig, wala pang matuka. Pero ngayon, hindi ka pa kumakahig, tumutuka na. di ba nasa Bible yan na natutulog pa lang ang mga anak ng Diyos? Amen. Ipinaghahanda na ng pangangailangan. Yun. Kayo ba pagising nyo, may nakahanda ng breakfast? Breakfast on bed. Oh. Sa hotel ata yun, no? Ano, Pastor? Kaya lang hindi naman tayo manok eh. Amen. Kaya kain, hindi na natuka tayo. Hindi na natuka. Kakain Okay. na tayo ngayon. Di ba doon sa sa 2 Corinthians 8 verse 9. O, babasahin ko lang po. 2 Corinthians 8 verse 9. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng Panginoong Hesukristo. Kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Bakit sinabing pagiging mahirap? O, sino ang nakapanood na ng Passion of the Christ? O, lahat po tayo, di ba? Kayo po ba ay naluluha pa hanggang ngayon pag napapanood yun? Yes. Di ba grabe yung hirap na ginawa ng Panginoon? Ay sabi dito, siya'y mayaman. Pero nagpakahirap para tayo ay sumagana. Kaya wala palang anak ng Diyos na mahirap. Kayo po ba ipayag doon? Amen. Parang hindi. Alam niyo, ang isa pang nakita ko dito, may sasabihin ka, Pastor? Wala. Pinalaya tayo sa sumpa ng iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Yung kagalingan, tayong lahat. Lahat tayo nakaranas ng kagalingan mula sa Panginoon. Naalala ko si Minister Ernie. Nung, di ba sa Thailand po siya na aksidente. Pagdating dito, pinauwi na siya dito eh. Buhay pa po noon ang mami. Hindi ko po alam kung natatandaan ni Minister Ernie. Sabi ng Mami Ligaya, samahan mo si pag-drive mo si Ernie. Hindi pa siya minister noon eh. Pag-drive mo si Ernie, samahan mo sa Valenzuela, kay Doc Nocum. Samahan mo siya at titingnan kung anong magagawa sa kanya. O ngayon, sinamahan ko siya doon. Kasama Sister Eloy. Pagdating po namin doon, pinakita namin yung inabot niya yung x-ray. Alam niyo, sabi sa kanya ano sabi sa inyo ni Doc Nocum? Ba't buhay ka pa? Kasi yung nangyari pala sa kanya, hindi na siya bubuhayin. Hindi na siya bubuhayin. Pero ngayon si Minister Ernie buhay na buhay. Di ba, hingi niya lang kay Lord 70? Pero ilang taon na si Minister Ernie ngayon? 72? Sumobra ng 2. Pero ang nakikita ko kay Minister Ernie, glory to God, pag lumundag siya, di ba pag nagpuri kay Lord, parang walang bakal sa paa.
Himala po ba yun ni Lord? So buhay yung salita ng Panginoon na tayo ay pinalaya sa lahat ng uri ng karamdaman. Eh di ba minsan ngayon pag nakikita-kita, anong tanungan? Anong sugar mo? Pataasan ng sugar. Eh di ba yung sugar nilalagay lang dati sa kape? Pero ngayon pag nagkakamustahan, ang laging tanong, anong sugar mo? Minsan pataasan. Pero alam nyo, tayong lahat, pinagaling ng Panginoon sa lahat ng uri. Pwede bang sabihin nating lahat, ako'y pinagaling na ng Diyos? Ako'y pinagaling Kasi past tense yun eh. Past tense yun. Tayo, we are healed in the name of Jesus. Amen. Amen? Oh, kayo, Ninong Larry. Ikaw ba, Pastor Romy, nakaranas kang kagalingan? O, mamaya ka na pala. Alam ko, pinagaling ka ni Lord eh. Ayan. Meron pang meron pang pangatlo. Ayan, thank you Lord. Pinagkalooban niya tayo ng kanyang katuwiran. Amen. Ayan. Ano ba yung katuwiran nung? Righteousness. Define righteousness. Pamumuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Pamumuhay na. Ang alam ko, righteousness, right living. Yes. Right standing relationship with God. Alam niyo, pag tama pala ang relasyon natin sa Diyos, tama rin ang relasyon natin sa ating kapwa. Di ba minsan, alam mo lang yung nangyari sa cross. Knowledgeable ka sa nangyari sa cross. Pero pagdating naman sa application, di ba, yung pakikitungo sa kapwa. Sabi mo, mahal mo ang Diyos. Di ba? Pero pagdating sa relasyon sa ating kapwa, minsan marami naman bumabaksak. Wala kasi yung transformative effort dapat sa tao dun sa yung pagkakakilala niya sa cross, dapat magkaroon ng transformative situation sa buhay niya para maranasan niya yung totoong meaning ng cross. Sabi nga dito sa 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit dahil sa atin, siya'y itunuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Kaya we are righteous in the sight of God dahil kay Jesus Christ. Imagine na yung ginawa niya. Dati tayo ang turing sa ating kaaway dahil sa mga kasalanan, pero dahil meron tayong tagapamagitan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, pinagkasundo ni Hesukristo ang tao sa Diyos. Kaya ngayon ang ganda ng relasyon. Kaya pagtingin sa atin ni Lord, hindi na tayo makasalanan. Ang tingin ng ating Panginoon, tayo matuwid dahil sa ating Panginoon. Pwede bang palakpakan natin si Lord, mga kapatid? Walang perfect, mga kapatid, pero yung ginawa ng Panginoon sa atin, Ano po? anong inyong masasabi? Sa akin, yung ating buhay ngayon na unang-una, inalis tayo ni Lord doon sa buhay na makasalanan. Dapat po natin i-treasure every day of our lives. Ang sabi nga, yung iba alam lang yung cross, alam lang yung tingnan niyo, pero hindi na kakaroon ng transformation sa loob ng kanilang katauhan, yung tunay na meaning ng pagkamatay ni Kristo sa cross. In even the cross, kaya nga, ang sabi, bakit ba nagsasign of the cross? Yung iba, hindi nila makuha yung tunay na kahulugan ng cross talaga. They just know that there's a cross. Pero yung tunay na kahulugan, ang sinasabi mo mga Minister Jeff, yung pagkamatay ni Lord sa cross, yun po ang nagbigay sa atin ng isang buhay na bago at na inalis tayo sa lahat ng sumpa ng kasalanan, kahirapan, lahat ng curse. Yun po dapat ang ma-imbibe natin. Kasi minsan, sabi ko nga po, minsan alam na natin yung salita ng Diyos from cover to cover ng Bible, but yung sinasabi mo, the real application of it, yung po minsan tayo nagkukulang. At doon tayo binabasa ng mga tao na nakapaligid sa atin. Kaya po, salamat sa Diyos dahil patuloy natin pinag-aaralan itong benepisyo o kaya kahulugan ng cross ngayong Semana Santa. Kaya nga sabi ko kanina, it's about start to reflect nung talagang buhay natin ngayon na ibinigay ni Kristo bilang mga bagong Kristiyano. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nga po sa opportunity ngayon na ibinigay ng Panginoon sa umagang ito na maging bahagi ng ganitong gawain sa GMJ. Kaya thank you, Lord. Amen.
So nakakatatlo na tayong pagpapala sa pagkamatay ni Jesus. Ano kaya yung pang-apat? Alam niyo, nakita kong pang-apat, binigyan niya tayo ng bagong buhay. Ginawa tayong bagong nilalang. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, ako'y bagong nilalang na. Ako'y bagong nilalang. Diba? Sabi sa 2 Corinthians 5:17, sabi doon, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Ano ba yung insight nyo dyan sa 2 Corinthians 5:17 ng Larry? Gaya nga po na na-share ko nung una, ako po, akala ko okay lang ako dahil nga po wala naman akong, lumaki akong walang bisyo, wala naman po akong mga nagawang Pero without me knowing, ang dami ko rin pong kasalanan sa Panginoon. Kaya po nung yung matagpuan ko si Lord, yung bagong buhay na binigay niya sa akin, po na-share ko sa inyo, natutuwa ako na kinakatakutan ako ng mga staff. Kasi akala ko noon, yung maging terror ka sa isang tao, yun ay accomplishment. Kaya nga po pag darating ako at lahat ng tao sa opisina ay nakatungo, ako'y tuwang-tuwa noon. Dahil akala ko, that is a sign of yung achievement saka nire-respeto ka, yung pala hindi. Lahat ng tao takot sa'yo, gusto mo ba yun? Parang ang sama ng tingin sa'yo na, ay, ayun na naman yung boss namin. Parang walang... Kaya nung mapunta pa ako sa charismatic, ang sabi kaagad ng mga tao, yan si Boss Larry magiging charismatic. Hindi kami naniniwala. Kaya po, naging challenge po sa akin yon na pakita sa kanila kung ano talaga ang bagong buhay. Siyempre, bilang boss na gustong magalit, ang laki po ng adjustment na talagang magpipray ka kay Lord kung paano ang interaction with them. Kahit na may mali, pwede na yung mali, makorek mo, pero naroroon yung pag-ibig. Yung po yung bagong buhay na binigay sa akin ni Lord na correcting the faults of my subordinates, hindi na po nagiging masakit, kundi nagiging paraan para maipahayag na ang pagmamahal ni Lord. Thank you, Lord. Amen. May awitin tayo dyan, Minister Arnold. Yung awitin natin, ang dating buhay ko. Awitin nga natin, Minister Arnold. Natatandaan niyo pa ba yan? Ang dating buhay ko, parang kinanta yata natin yung sa Yawi on Tour. Awitin nga natin. Dating buhay ko'y punong-puno ng pag-aalala. Dating buhay ko'y punong-puno ng pangamba. Subalit ngayon, puno ng pag-asa. Wala na ang dati kong problema. One more time. Ang dating buhay ko'y punong-puno ng pag-aalala. Ang dating buhay ko'y punong-puno ng pangamba. Subalit ngayon, puno ng pag-asa. Wala na ang dati kong problema. Yan, binigyan tayo ng Panginoon ng bagong buhay. Tayo ay isa ng bagong nilalang. Yan ang napakagandang ginawa ng Panginoon. Alam niyo yung isa pa, kung ano yung ibinigay sa atin ni Lord na pagpapala nung siya ipinako sa krus, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Imagine yung eternal life. Diba tayo dapat, ang kahihinatnan, ang hahantungan ng mga tao, saan? Sa dagat-dagatang apoy na tinatawag na impyerno. Pero salamat sa ating Panginoon dahil sa pag-ibig niya sa atin, meron tayong John 3:16. Kung yung M3:16 nakakapatay, yung John 3:16 nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Di ba sabi doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son for those who ever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Yun ang inoffer sa atin ni Lord. Amen. Buhay na walang hanggan. Hindi po ba tayo matutuwa? Hindi ba tayo magse-celebrate na
sa halip na impyerno ang hahantungan, ang pupuntahan natin ngayon ay buhay na walang hanggang kapiling ang ating Panginoon. Anong masasabi niyo nung Larry? Siyempre, napakaganda at napakasaya. Dahil kaysa, imagine mo kung nandoon ka sa eternal life with fire. Kung dito pa nga lang, yung init ngayon na 40 degrees ang heat index, hindi na natin Hindi don't kayanin. feel comfortable doon sa ganon. Lalo pa doon, siguro 100 degrees boiling point na doon. Hindi ko po alam nung eh. Di ba? Kaya nga, kung imaginein mo yung eternal life with fire, tapos andi dito ka nga dito pa lang, naghingi ka na ng aircon, naghingi ka na ng malamig na tubig, doon wala yun eh. Pero naniniwala po kayo may impyerno. Opo. Paano niyo nasabi? Ayon sa salita ng Diyos, merong Hindi. merong Di ba, impyerno. may laro nga eh, di ba? Langit, lupa, impyerno, impyerno. Merong langit. May langit. Meron ding impyerno. Sabi sa Luke, Kasi di ba sabi nga, sa Luke 16, kaya di ba yung yun? mga- Luke Mr. Jeff, 16. di ba, sabi doon sa yung fallen angels ang nilaglag ni Lord. Sa lupa. Sa lupa. Sa lupa. Pero, nasan siya ngayon? Siyang hari ng kadiliman. Sabihin niyo nung, hari ng... Hari ng kadiliman. Hari ng impyerno. Kaya may impyerno. meron po talaga. Kasi sa Luke tayo 16, maniwala doon. noong namatay yung mayaman at si Lazaro, pinatunayan po doon na meron talagang impyerno. Sabi noong mayaman na namatay, hindi po masamang maging mayaman, no? Kaya lang meron siyang nakaligtaan na gawin nung siya'y nabubuhay pa. Kasi ang yaman-yaman niya, pero yung pulubi na nakikita niya, hindi niya man lang maabutan, hindi man lang mabigyan. Hinahayaan niya lang na ang kanin ay kainin ng pulubi ay yung mumulang na malalaglag sa hapag. Kaya nung namatay yung mayaman, saan po dinala? Hades. Kaya nga sabi ni Lord, be a cheerful giver. Kaya dapat huwag mo ibibigay yung mumo lang. Give the best to the Lord. Pero pag binasa mo, alam niyo, isa kong nakita doon, bakit hindi siya nakarating, ba't doon siya napunta? Kasi sabi niya, hindi raw sapat yung salita ng Diyos. Yun. Yun. Di ba, hindi raw Yun ang sapat. number one. Hindi niya pinaniwalaan Kasi yung gusto word ni niya Lord. pabalikin si Lazaro doon sa bahay ng kanyang mga kapatid. Dahil meron pa siyang 5 kapatid. Sabi, hindi raw sapat eh. Ang salita ng Diyos ay sapat-sapat. Amen. Amen. Kaya dapat paniwalaan natin ang salita ng Panginoon. Kaya sabi doon, lahat ng nananampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya napakahalaga nito mga kapatid. Kung sa iba, ang ginawa ni Hesukristo sa krus ay katitisuran, pero sa atin ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa mga nananampalataya sa Kanya. Tayo ay pinagaling, iniligtas, pinawalang sala, tinubos tayo sa lahat ng uri ng kasalanan. Tayo ay pinasagana, pinayaman ng ating Panginoon, binago ang ating buhay, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya ngayong Huwebes Santo, Biyernes Santo, hindi po masamang mag-outing, hindi po masamang pumunta sa kung saan man. Pero gunitain natin mga kapatid kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. Meron ba kayong Hindi naman masasabi masamang pa? magsaya. Opo. Pero doon pa rin tayo sa Matthew 6:33. Uunahin pa rin natin si Lord. Sa kasiyahan natin, kasama natin dapat si Lord. Diba? Amen. Kaya ngayon, magsasaya tayo sa may mga kaarawan. Pabatiin muna natin ang may mga kaarawan sa araw na ito. Ano bang date ngayon, Ninong Larry? 14. April 14, 2025. Happy birthday, Sister Ine Gregorio. Brother Ryan Co. Brother Dennis Santarinala, anak ni Ninong Lito yan. Sister Kyle Miranda. Brother Noah Tible. Happy anniversary. Brother Tony and Sister Tess Malabonga. Oh, happy birthday. Brother Roman and Sister Dali Toledo. Ano naman to ni Nanay Clemen? Happy anniversary. Anniversary pala ni Brother Tony, Sister Tess. Pabe burger yan. Okay.
Sige, batiin natin sila. Kantahan natin. Brother Bong. Happy birthday. Pasok! Happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday sa ating mga kapatid. Enjoy your day. Happy anniversary rin. Happy anniversary din. Ayan, thank you Lord. Meron tayong announcement ng Larry. Ayan, pakibasa po ang announcement natin. Announcement would like to encourage everyone to take part as we build a new, bigger church, a worship center in Bulacan to fit more members. Any amount is welcome according to the Lord's leading to you. Mga kapatid, ito po yung ating worship center sa Bulacan. Amen. Open na open po ito ang opportunity para tayo lalong pagpalain ng Panginoon. Ang sabi ko po nga kanina, be a cheerful giver, especially sa ministry ni Lord. Then, visit our channel and YouTube, Comfy Media. Create your account and subscribe na po. Aside from our original music, madami na pong uploaded videos like yung ating anniversaries, GMJ, Bible Study, Fellowship, and others. Starting July, magtatanggal na po na si Facebook ng mga live stream natin sa older than 30 days. So, madidelete na yung mga ibang file. So, magmadali po tayo mga kapatid. Kaya, nililipat natin paunti-unti yung mga dating uploaded sa FB natin. So, ano yun? Mawawala yung mga matatagal na? 30 days. So, 30 days. So, i-ano nyo na po sa inyong mga cellphone para wag mawala. Thank you, Lord. Amen. Okay, dako tayo sa repeat new song of the week. Ang title po nito ay Jesus, composed by Brother Ed Galietes. Minister Ed. Ang puso ko'y sa'yo lamang, O Diyos. Ikaw lang ang kailangan sa buhay ko. Sa'yo ang papurit pagsamba. Iaalay, iaalay. Ang puso ko'y sa'yo lamang, O Diyos. Ikaw lang ang kailangan sa buhay ko. Sa'yo ang papurit pagsamba. Iaalay, iaalay. Wala kang katulad.
Thank you, Lord. Sister, sa kapatid natin na si Sister Eunice, na apo ni Sister Rita Manggao. Yan, napakagandang awitin, Jesus. Yan, purihin ang Panginoon. So sa ating pong pagpapatuloy sa 1 Peter 2:24, yan, welcome naman natin ang ating pastor, si Pastor Romy Cabral. Amen. Thank you, Lord. Magandang umaga sa ating lahat. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko munang awitin itong Awit ka talaga? kauna-unahang... Hindi, sigurado ka awit ka talaga? Hindi, sasamahan niyo ko. Yung awiting my one and only song na tinuro sa akin ni Lord na talagang hindi inisip, kundi talagang nagmula sa langit. Dahil hindi naman ako marunong kumanta, lalong hindi ako marunong mag-compose. At ang boses ko'y si Lord lamang na nagagalak pag ako'y umaawit. Parehas lang tayo, pakaliwa, pakanan. Ayan. Hindi makadiretso no? Okay, ito yung awiting ito. At ang nag-arrange nito ng habang pagkagaling ko sa hospital, ito si Minister Jeff. Ba, arranger na pala ako Arranger, ha? Ikaw ang kauna-unahang arranger ng aking kinompose. Ni Lord okay. pala. Thank you, Lord. Glory to God. Ito yung awitin. Patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain banal ng ngalan mo. Patuloy pa rin pupurihin, Patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain Panginoong Heso Kristo. Magtitiwala. Magtitiwala, maniniwala, at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala, at aasa sa pangako mo. At aasa. At aasa sa pangako mo. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat sa Diyos sapagkat yan ang isang malaking milagro na naganap sa buhay ko. Ang minsan ay naging composer ng isang awitin ni Lord. Yan, ayos na yun. Pinagaling na tayo. Babasahin ko lang sa Tagalog itong ating pinag-uusapan kanina pa sa 1 Peter chapter 2 verse 24. Yan. Dito papaloob ang ating pag-uusapan sa verse 24 na ito. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Kayo'y pinagaling na. So, may nangyari. At ito ay alam ng buong mundo na si Jesus ay namatay sa krus. May napakalaking dahilan ng kanyang kamatayan sa krus. Kasi ang mundo ay wasak na. Ang tao'y mali na ang lifestyle. Naliligaw at kung saan napupunta. Sabi sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang isa man na naging matuwid. Sa kalagayan yun, ang ating Panginoon Diyos, nakita niya ang kalagayan natin lahat. So siya ay nagkatawang tao, bumaba dito, upang ang tao'y tubusin. Kaya lang ang tutubusin ay tao, kailangan taong wala ring kasalanan ang tutubos. Ay kaso ang sabi sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala. Lahat. Walang exempted. Lahat. Ay sinong taong po pwede?
Kaya walang taong qualified. Tanging ang Diyos lamang, ang sabi ngay, wala ni bahid kanuin kauntimang kasalanan, siya'y banal. Siya yung pumarito sa John 3:16. Ang layunin niya, ang mission niya, iligtas ang sangkatauhan. Hanguin sa natitiyak na kapahamakan natin sa impyerno. So siya'y pumarito. Nagkatawang tao sa sinapupunan ng isang babae. Isinilang bilang isang sanggol. Namuhay bilang isang tunay na tao. Nakakaramdam, nasasaktan, nasusugatan. Ang lahat ng feelings, damdamin ng isang tao ay kinuha niya lahat. Kasi kailangan yung tao mismo. At dahil sa kanyang ginawang yun, nais niya tayong tubusin, pumarito siya, namuhay ng normal na isang tao, namuhay sa isang pamilya na tao. Upang ang kanyang katauhan yun ang makatubo sa sangkatauhan na walang pwedeng makatubos kundi isa lamang na pwedeng walang kasalanan, walang batik, walang bahid ng anumang kasalanan. Yun na ang ating pinag-uusapan ngayon. Ito na ang ating pinagdiriwang ngayong panahong ito, ang mahal na araw. Nang isang araw, napag-usapan namin ni Minister Elmer. Dalawa pala ang Pasko. Dalawa nga ba ang Pasko? Pag Christmas, ang bati natin ay? Merry Christmas. Pag Holy Week, anong bati natin? Happy Easter. Happy Easter. Hindi Esther. Tao yun si Esther. Easter. So, yung pagkatubos niya, ang ating itong bagong nangyari sa sangkatauhan, na nagkaroon tayo ng, sabi niya sa John 10:10, ang kanyang mission dito. Ako'y pumarito para magbigay ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Para magkaroon ng kaganapan ng kanyang mission sa buhay ng sangkatauhan, pumarito siya, ipinakita niya ang kanyang ginawa. Tinubos niya, sabi nga kanina, sa kanyang kahirapan, tayo'y guminhawa. Sa ating kalungkutan, tayo lumigaya. Ito na yung buhay ngayon na nagsimula ang buhay na ito nang makilala natin si Christ, nang mabasa, sabi nga kanina sa Romans 1:16, yung mayamang hangal na sinasabi ni Minister Jeff. Sa Romans 1:16, hindi ko ikinahiya ang mabuting balita, sapagkat itong kapangyarihan ng Diyos sa kaliligtasan sa katawan, unay sa mga Hudyo, sa Grego. Ito ang kapangyarihan ng Diyos, ang salita ng Diyos. Kaya mayamang sinabi niya kanina, hindi naniwala sa mabuting balita. Sabi niya, hindi po sapat yun. Hindi, narurunay ka mga propeta, nangangaral na yun eh. Sabi ng mayaman, hindi po sapat yun. Kaya mga kapatid, ang sino mang hindi maparangal, gagalang, sa salita ng Diyos na isinent sa sangkatauhan para magkaroon ng kaligtasan. Marami pa ang sandali, pwede pa, may maikli na lang panahon. Ipangangaral ng ang mabuting balita sa sangkatauhan bago darating ang wakas. Kaya ngayon, lahat ng churches, pinangangaral na si Jesus Christ, ang kamatayan ni Jesus Christ sa krus, ang penitensya, ang pagbabago ng pananaw, pagbabago ng kaisipan, pagbabago ng puso, pagbabago ng katauhan. Yan ang naging resulta ng kamatayan niya sa krus. At ang isa, ito ang ating pinag-uusapan, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasa niya ang bigat ng ating kasalanan. Imagine,
Kaya siya'y napako sa krus dahil sa atin. Ako, tayo, ikaw. Tayo makasalanan. Sabi nga ni Haring David doon sa Psalm 51, nang isilang pa lamang siya'y makasalanan na. Imagine. Imagine, hindi ka pa, wala ka pang isip. Kasi nga yung ating unang ninuno, siya na ang nagsimula ng kasalanan. Ayon sa paniniwala ng mga simbahang Katoliko, ang bata pagkapanganak, binibinyagan, binubuhusan ng tubig. Ayon sa paniniwala, tradisyon ng Katolik, ito'y pag-aalis ng kasalanang orihinal para maburna down. Pero si David, inamin niya eh. Ang mahalaga sa Diyos kasi inaamin mo. So, nang mabinyagan, yun ang faith. No? Nagsimula tayo lahat doon sa ganong pananampalataya. At ang pananampalataya hindi nag-i-stop. Kailangang mag-move. Para yung age natin, mula bata, kakaedad, hanggang sa mga maging senior citizen, at nade-develop ang new character. Nagkakaroon ng isip na matured, bagong pananaw sa buhay, hindi na babes. Kaya nung lumaki na tayo, nagkaroon na ng pagkaunawa sa salita ng Diyos, nalaman natin ang katotohanan na si Christ ay namatay sa krus. Yung tinuro ni Minister Jeff, yung blessing of the cross. Nagkaroon tayong bagong buhay, naalis tayo sa bondage ng kasalanan, nagkaroon tayo ng maligayang pamumuhay ngayon, pinagpalang buhay, na-enjoy natin ang life ngayon, kaya lagi tayo naka-smile, kahit natutulog naka-smile, kaya hindi tumatanda agad ang mga itsura natin, lagi naka-smile, dahil ang taong masayahin, humahaba ang buhay. Tingnan nyo nga katabi nyo, baka yung nakasimangot, ako ikli ang buhay niyan. Ngunit, ang taong masayahin, humahaba ang buhay. Ayan. Kaya, ngayon, naunawaan natin na blessing natin sa pinakamagandang ginawa ng cross na yon sa buhay natin. Nagkaroon tayo ng eternal life. Ang eternal life ay hindi ka na maghihintay mamatay para maranasan mo na. Di ba sabi nga, sambahin ang ngalan mo dito sa lupa para ng sa langit. Kaya tayo'y namumuhay na ng para ng nasa langit. Ito, nagsimula na. Nang tanggapin natin si Jesus Christ sa ating buhay, nagsimula na ang eternal life, ang buhay na walang hanggan, ang buhay na makalangit. Dahil itong ating ginagawa ngayon, ito ay gawaing makalangit na marunong magpuri sa Diyos. Tumataas ang kamay, nagwa-worship, nananalangin, iniiwan na ang kasalanan, itinakwil na ang mga mali, at nagiging pagpapala tayo sa lahat. Kaya ang naganap na ito sa pagkamatay niya sa krus ay napakalaking pangyayari sa buhay natin para makumpleto ang ating pagkatao. Maganap ang layunin ni Kristo ng Diyos sa pagkakalikha niya sa sangkatauhan. Imagine na likhain ng Diyos ang tao, anong ginawa niya? Likhain natin ang tao na kawangis natin. Tapos anong ginawa na kaaway? Sinira, winasak. Pero hindi papayag ang Diyos. Ang salita ng Diyos ay totoo. Meron siyang word of honor. May integrity of the word. Ang sinabi niya ay mangyayari. Kaya yung plano niya ng likhain ngayon dahil kay Kristo, nagtuloy yung pangako niya, yung plano niya sa buhay natin, nang tanggapin natin si Jesucristo, nang naunawa natin ang pagkamatay niya sa krus, nagkaroon tayo ng bagong buhay, na-enjoy natin ang life ngayon, hindi katulad ng dati, agang-aga, wala nang ginawa kundi magginagpis. Ay, buhay na ito, ano naman, bibili ng ganito, pambayad sa ganyan.
Yun ang buhay. Ngayon, pagkagising sa umaga, ano sinasabi? Ayan. Yung mga nagsasabi niyan, kasi sabi nga, Matthew 6:33, pumapasok ka na agad sa kingdom of God. Kaya pagkagising mo, praise the Lord. Isaiah 43:7, ang tayo nilikha niya para magpuri, magpasalamat. Oh, di sasabihin mo kagad, praise the Lord, hallelujah, glory to God, amen. Lahat yun nakasentro kay Jesus. Hindi kanino man taong. Dati sabi ng mami, Romy, huwag mo munang masyadong i-declare lagi yan. Kasi ikaw nakukan eh. Parang ikaw nag-compose ko sa awitin, ikaw nag-declare niyan eh, kailangan ayaw ni Lord na may kaagaw. Parang ikaw nagiging bida. Oo, yun. Kaya mula noon, bihira ko na lang gawin. Ay nang mamatay siya, malimit ko na uling gawin. Kasi naunawaan ko na, hindi naman talaga ako eh. Eh pag tinignan mo, si praise the Lord, si Lord yun. Hallelujah, kay Lord din. Glory to God, kay God pa rin. Amen, eh di lalo na. Sumatotal na yun. Akala ko kay Ninong JB yung amen eh. Ah, bakit? Bakit? Hindi, pagka si Ninong JB kasi napapahaba ng word. In conclusion. Sasabihin niya, amen. Yun ang palatandaan. Kaya amen na rin. Ayan, amen na rin. So, ang amen kasi, kwan yan, si Lord yan. Amen. Tapos na Final na yung amen, Oo. Pastor. Kaya, pagkatapos ng mga pangyayaring yan, meron na tayong magandang buhay ngayon. Ako po, from sobra, mahirap nang alalahanin pa lagi. Alam na ng lahat ng pinanggalingan ko. Ultimo ng buong lahi ko. At ang buhay ko ay naging patotoo sa marami. Pero, hindi lang naging patotoo, kailangan tayo magliliwanag rin. Na pag nakita tayo ng maraming tao, ay magliliwanag din sila na nakakahawa. Hindi katulad ng sore eyes, nakakahawa. Higit tayo sa sore eyes. Kaya ang bawat makausap natin, mahahawahan natin. Oh, pati mga pulubing inaabutan ko, meron nga isang beses eh. Merong papunta kami ng Greenland. Ay may matanda, yung matanda ba doon magagawa na basahan sa Mesisix. Eh, may tindang basahan. Nakita ko ba, buhay pa palang matandang ito. Nung makita ko siya, lumapit sa bintana ng aking kotse, dinakot ko yung bariya, ang dami. May mga 20 yung marami basta. Tapos binuksan kong ang bintana, ibinigay ko sa kanya lahat. Napadilat sa akin yung matanda. Ha? Inyo po yan. Ibinibigay sa akin pilit yung santambak na basahan. Eto na po, hindi po ako bibili. Inyo na po yan. Ha? Inyo na po po. Ang sarap pala ng ganong pakaramdam. Yung ngiti na matanda na halos nakikita ko lumuluha sa tuwa. Yung nawala na yung lumamang pagkatao bago ka na, hindi ka na madamot. Hindi na tayo sinungaling. Dahil ang judgment sa kasinungalingan, liars go to hell. Kaya yung mga marites, huwag na kayo magmarites. Delikado yan. Miyerkules na lang. Hindi martes. Okay, tuloy natin. Ilan ng minuto. Ayan. Kaya nga napapa-amen na eh. Kaya pala amen na ng amen to. Kasarapan pa. Pasensya na sige, pag okay lang. napasarapin. No? Kaya, asa na nga ba tayo kanina? Sa basahan. Binigay Sa mo. basahan. Binigay mo. Nasa basahan. Binigay mo yung Yun bariya. na bago, ibig sabihin, na nabago, hindi ka na madamot. Pero Pastor, ang sabi, wag lang barya yung bibigay. Ay, eksakto, yun lamang eh. Hindi makaduot ng buo. Yun ang nasa harap eh. Andar na yung sasakyan. Mukhang bigayan na to ah. Pero dinakot ko, brother. Marami. Marami yun, isang Oo, dakot pala mga yun. maraming 20 yun. Thank you, Lord. Ayan, walang panghinayang. So, napabalik ulit tayo na. So, ngayon naman tayo. Ayun, balik ulit tayo doon sa binago na. Mahirap ang pag isip, mayayaman ang yung puso. kasama eh. Binago ang isip, binago ang puso, ang katauhan.
ikay magiging patotoo sa marami. Ultimo mga kaibigan ko, mga dati kong kasama sa Malbon, mga Lacson, Pumaron, sa Kalo, hinahanap ako. Pinagtanong ako doon sa taga-Batulaw. Sino ngayon napagtanungan? Nanay Iming, yung coordinator natin sa Batulaw. Kilala niyo ba si Romy Cabral? Ay, opo. Pastor po namin yon. Oo? Paano naging pastor niyo yon? Kumpare ko yun. Tsaka ganyan, kabarkada ko yun eh. So, hinanap ako. Natagpuan ako sa Kalo. Malayo pa, agara ng kotse. Sobra. Asawa niya, kongresista. Pag pasok sa compound, sabi niya, pare, ano nangyari sa iyo? Bakit? Ano ba nangyari? Wala naman. Sabi niya, naging pastor ka raw? Oo. Paano na ang ating happenings? Wala na. Binago na ako ng Diyos. Kaya ultimo mga kaibigan ko, naliwanagan. Alam niyo, bago umalis yung mag-asawa, yung congresswoman at saka yung kumpare ko, ninong ni Marken, sabi ko, gusto mo ipag-pray ko kayo, mag-asawa? Mayayaman to, big time eh. Boss ng ate ko dati. Alam niyo, sige nga pare, please, please. Pinag-pray over ko. Yung dalawa, pati yung kongresista. Umiiyak. Nakita ko hindi pala sa yaman. Kahit ang dami yung pera pag wala si Kristo, mahirap ka pa rin. Hirap ang kalooban mo. Hirap ang kaisipan mo. Kaya ang taong binago sa pamamagitan ng salita ng Diyos ang ginawa ni Yesu Kristo, pinagaling tayo. Maraming kagalingan ang natanggap natin, healing of memories. Yung mga nakaraang malulungkot, healing of relationship, yung mga kaaway, nagkasundo-sundo, pamilya nagkasundo-sundo, healing of sicknesses, healing of financial. Tingnan nyo ngayon, mayayaman na tayo. Di ba? Proverbs 10:22. Sino nagpapayaman? Kumpanya ba? Ay si Brother Larry nga, ang daming kumpanya, galing San Miguel, Sesto, RC, ano pa? Pure foods. Pure Foods. Dako. Sabagay, mayaman na talaga to. Si Lord Pastor. Lahat tayo mayaman na. Proverbs 10:22. Blessing of the Lord. Sino raw nagbe-bless? Blessing of the Lord will make you rich and add no troubles to it. Kaya tingnan nyo mga mayayamang Kristiyano. Laging nakangiti. Ayan. Pag ako napunta sa kanila, sa daming pagkain nihahayin. Hindi mo na maintindihan kung alin ang kakainin. Pagkatapos ng prayer meeting, kakain na naman. May take out pa. May take out pa. Grabe, yan ang mayaman. Hindi madamot. Ang taong mapagbigay, lalong yumayaman. Amen. Yan, kaya bigay ka ng bigay. Yayaman tayo. Pag ganon, Alam nyo na, mga kapatid. Ha? Kung sinong lalapitan. si Brother Larry, Kay Lord. Sabay turo. ang taong tikmo kamay, lalong maghihirap. Kaya hoy, madadamot. Buksan nyo na inyong kamay. Ang daming pagpapala. Pastor, pagbigay natin doon sa Bulacan, Ah. malaking pagpapala ni Lord yun. Sa Bulacan. Oo. Bulacan Worship Center Nagbigay na kami, lahat patriarch. Yung mga hindi pa nagbibigay. Yung hindi pa raw. O kayo dyan, baka hindi pa kayo nagbibigay. Hindi naman sa palakihan yun. Amen. Ayan. Asa na tayo ulit? Bigayan. Bigayan na. Bigayan na. Kabibigay mo, abot tayo na 9:34. konti na lang, konti na lang. Ayan. Dahil sa binago ng buhay natin, naging pagpapala tayo. Naging yan na ba yung isa, ilaw? Asin. Tayo asin. Bakit asin? Maalat. Nakakasakit ng kidney. Nagpe-preserve. Ang asin ay preservative. Nagbibigay lasa. Kaya pag nakita ka, wow, praise the Lord, dumating na naman kayo, mabibless na naman kami. Ako, para ba yung pinunta ko sa Santolan? Ang babata pa nila, 91, 90, 91. Ang babata, si Nanay Peli. Sinusundo ko pa sa kanila yan para sumama. 91 na rin siya.
Kaya pag ay nagsishare, nako, ang daming word of God. So nakaka-encourage siya, mga kapatid niya, nadala niya, mga pamangkin niya. Kailangan ganun tayo. Bago tayo makahayo sa marami at kung saan saan lugar, pamilya natin, huwag natin kaliligtaan. Dahil maliliwanagan sila, mababago yung buhay natin, makikita nilang pagbabago, sila mismo. Doon sa Makati Fellowship, ultimong bayaw ko, kapatid ko, ate ko, ando na, umaattend na rin. Nagre-request ng prayer meeting sa Mandaluyong, sa loob. Ay, hindi, sa labas pala. Ay, hindi Mandaluyong. Sa labas ba? Pag labas si Makati na yon, nasa loob ng Mandaluyong. Kaya praise the Lord. Pinagaling na tayo sa lahat ng area. Sabi niya, pinagaling na. Past tense. Amen. Naganap na. I-claim na lang natin. Huwag mo sasabing, ay, may diabetes pa ako, may high blood pa ako. No. We are healed. Sabihin nyo nga, we are healed. We are in the name of Jesus. In the name of Jesus. Ang ating soul, spirit, magaling na yan. Dahil yan ang unang nagkasakit. Ang physical na katawan, ito na may pagdumating sa panahon, magiging alabok rin yan eh. Pero yung soul natin, yun ang pinagaling. Na bago isip, ang puso, ang damdamin, ang pagkatao, yun ang kaluluwa. Ang katawan natin, yan nagsakitin, yan, naapektuhan ng maling pamumuhay. Kaya sa Psalm 103, verse 3, ang kasalanan mo ay pinatawad na at ang lahat mong karamdaman ay pinagaling na. Amen. At sa Psalm 107, verse 20, napadagdag ba? Sa salita pa lamang na kanyang pahatid, kayo ay gumaling. Amen. Kaya tayo gumaling na. Spiritually, soul being natin gumaling, even our physical. Nagsimula na kagalingan. Thank you so much. God bless you all. Malapit ako kalbitin ni Minister Jan. Pati bulsa, gumaling. Gumaling na. Hallelujah. Okay. God bless you all. Amen. 3, 2, 1. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Ayan, thank you Lord. Ngayong Lunes Santo ay punong-puno tayo ng pagpapala. Pagpapalang mula sa krus, mga kapatid. Natamasa natin ang mga biyayang mula sa Panginoon. Ibahagi po natin ang kabutihan ng Diyos na ginawa sa ating buhay. Amen. Ayan. Amen. Ayan. Last song. Nasisiyahan sa buhay mo ngayon. Hindi ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon dahil kay Kristo? Napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Dahil kay Kristo. Dahil kay Kristo, napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Napako siya sa krus dahil sa tao. Namatay siya para sa iyo. Pag-ibig niya ay wagas, di kumukupas, kaya't purihin siya. Dahil kay Kristo, napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. God bless us all, mga kapatid. 2 Timothy 2:2.